Panginoon. Yung ating tema po is a blessed attitude. And according to the verse, natin pong binasa, sabi nga dito sa Hebrews chapter 6 verse 7, "For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God." The question is, are you blessed? So, do you receive God's blessings? So tayo ba'y pinagpapala ngayong umaga? Amen. Purihin na ang Panginoon. And, according to the verse, that God is blessing us always. God is blessing us always. As the verse says, "For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it." Ito pong ulan is God's blessings. Ito pong earth, ito pong lupa ay nakakatanggap parati ng blessings ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng often, that means parati. And God is blessing us every day. Why? Why is God blessing us? Reasons for God's blessing. Because we know that God is good. Ang Panginoon ay mabuti. Sabi nga sa Psalms chapter 73 verse 1, Psalms chapter 73 verse 1, sabi nga dito, God is good to Israel, but God is good to everyone. How much more those who are of a clean heart. That's the nature of God. God is always good. Even when He gave us the commandments that speaks of God's goodness. In Deuteronomy chapter 6 verse 24, "And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day." You know that the Lord is always thinking for our good, para sa kabutihan po natin. Ito pong mga utos ng ating Panginoon ito po ay para sa ating kabutihan. Ang instruction po ng ating Panginoon, para po yan sa ating kabutihan. Kung makarinig tayo ng salita ng Panginoon, that is for our good. Kaya po, huwag po tayong magdamdam o magtampo kapag tayo ay na-correct ng Word of God, because that is for our good. Now, God has given us these commandments for our good, because God is good always. God is good to all. Sabi nga sa Psalms 100 verse 5, Psalms 100 verse 5, sabi nga dito, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." Now God is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. It speaks of God's goodness to all. Makita natin na lalo na sa mga sumasampalataya ang ating Panginoon ay mabuti. God is good to those who believe. Kahit panahon ng bad times, kahit nakakaranas ka pa ng mga problema, kapighatian, or nakakaranas ka ngayon ng mga difficult circumstances, God is good. Mabait pa rin ang Panginoon. Just like sa nangyari sa kay Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20. Sabi nga dito, alam niyo po yung istorya ni Joseph, kung paano siya binenta ng kanyang mga kapatid. No? Bago niyan, hinulog siya sa balon, pinag-inggitan siya, tapos binenta siya doon, nakarating siya sa mga Egyptian, no? Sa mga dumadaan na traders, and then nakarating siya doon sa Egypt. So, ito si Joseph, sa ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, ay hindi siya naghiganti. Hindi siya nagkaroon ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid, kahit meron ng pagtangka ng kanyang buhay. No? Nakaranas siya ng kahirapan, nakarating siya sa Ehipto, nakulong siya, pero later on si Joseph naging gobernador of Egypt. Siya'y pinagkatiwalaan ni Pharaoh. At ayon po dito sa verse, sabi pa ni Joseph, nung nagkaroon kasi ng famine doon sa
Canaan, pumunta sila doon sa Egypt. At nung malaman nila na si Joseph pala yun, natakot ang mga brethren niya, yung mga kapatid niya sa laman. At sabi nga dito, sa verse 19 of Genesis chapter 50, sabi niya, "And Joseph said unto them, Fear not, for I am in the place of God. But as for you, thought evil against me, but God meant it for good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." So, pinagtangkaan siya ng masama, ginawan siya ng masama, pero si Joseph, hindi siya nagtampo, hindi siya nagiganti doon sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, "You meant evil for me, but God meant it for good." Tayo na mga Christians, nandiyan ang parating pagpapala ng Panginoon in good times and even in bad times. Nandiyan pa rin ang pagpapala ng Panginoon kasi naging daan yon upang later on si Joseph ay naging gobernador of Egypt. Ganon din sinasabi sa Romans chapter 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God." Kaya mahalaga po yung ating pag-submit sa ating Panginoon. We are always to be yielded to the will of God because we know that God can work all things for our good. So, you see, balikan natin itong Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Sabi nga dito, "For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God." Itong ulan, ito'y blessing ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng mga halaman, nagkakaroon ng mga tanim, nagkakaroon ng mga produkto dahil sa ulan. So, hindi lamang yan, hindi lamang ang ulan. There are so many blessings of God that we can think of from day to day, araw-araw. Marami tayong natatanggap ng blessings ng ating Panginoon, material man or spiritual. God is blessing us every day. Makita natin mga kapatid, na man receives God's blessing when he responds to accept it. Tulad, for example, sa ulan. Pag ulan, merong mga tumutubong halaman. Merong mga tumutubong mga kabuti. No? Pero merong ibang kabuti na poisonous. Merong ibang mga halaman na ang kanilang pagtubo ay merong mga tinik. Kaya merong mga thorns and briars. Meron din namang mga halaman na tumutubo na magaganda, no? Tulad ng water lilies. Merong mga iba't ibang response doon sa ulan. Ganon din, meron din tayong mga iba't ibang response sa blessings ng ating Panginoon. It's either positive or negative. Whether we accept it and produce fruits or the result of it is nagiging negatibo pa rin despite sa blessings ng ating Panginoon. But we know that God is blessing us. Man receives God's blessings. First of all, when he responds to accept it by faith. Kapag tinatanggap niya ang blessings ng ating Panginoon by faith. Kasi po, ang spiritual blessings ng ating Panginoon, una sa lahat, itong salvation. Tingnan natin sa Acts chapter 3, verse 26. Acts chapter 3, verse 26, sabi nga dito, "Unto you first, God having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities." Now, ang salvation is not only a gift, it is also a blessing ng ating Panginoon. It is by grace. It is both grace and blessing. Paano po natin masabi yan? Kasi sabi nga dito, "Unto you first, God having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you." This is the
fulfillment of the covenant kay Abraham. No? That God will bless all the families of the earth. So sabi nga sa verse 25, ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So, itong covenant sa kay Abraham, nasa magitan ng seed ni Abraham ay marami ang mga tao sa mundo na they will be blessed. Ito po ay sa magitan ng pagtanggap kay Jesus. Pag sila ay tumanggap kay Jesus, because we know that all men are under the curse of God. Pero sabi nga dito, sent Him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Kasi ang tao na mamuhay ayon sa kanyang way. Pero sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, for He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. So in what way ang tao mabibless? When he receive the forgiveness of God, when he receives pardon. Kasi po ang tao ay patungo sa impyerno, patungo sa kapahamakan, kapag wala si Jesus Christ. So it is only through Jesus Christ that we are blessed and we receive that gift of salvation. So makita natin mga kapatid, it is compared to rain. No? Yung blessing ng Panginoon ay hinahalin tulad sa ulan, at yung mga tumatanggap noon ay nabibless, at tinatanggap natin ang blessing ng Panginoon kung nanampalataya tayo kay Jesus. And we receive that gift of salvation. Balikan natin itong verse sa ating binasa. Sabi nga dito, for the earth which drinketh in the rain, sa Hebrews chapter 6 verse 7. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs, meet for them by whom it is dressed. Ano bang ibig sabihin nito? Meet for them by whom it is dressed. Kung, of course, nadidiligan ang mga halaman, nadidiligan ang mga tanim, merong mga tumutubo na mga tulad ng water lilies, namumulaklak. Nagkakaroon ng tinatawag na tulad nitong ating mga bigas, saan galing yan? Di ba sa palay yan galing? At kung walang ulan, problema ng mga farmers kung walang ulan. Pero pag umuulan, nadidiligan yung mga palay, no? Nagkakaroon ng bigas. Nagkakaroon tayo ng makain. Pero yun hindi lamang enough na umuulan. Kinakailangang i-consider natin, i-acknowledge natin na those are blessings of God. At hindi lamang doon nag-i-stop na nakakatanggap tayo ng grace and blessings ng ating Panginoon. Pero mahalaga, bigyan natin ng pansin at i-cultivate natin, gagamitin natin kung ano ang blessings ng ating Panginoon. So yun po ang ibig sabihin ng verse na meet for them whom it is dressed. Ang it is dressed, ito yung nag-aalaga, by whom it is dressed. At kung iaalagaan mo, palaguin mo ang halaman, no, ang mga tanim, yan ay makatulong sa iyo. That is beneficial for you. So, we receive God's blessings, just like the rain, but we should also take good care of the plants. Hindi lamang na yan ay nadiligan ng ating Panginoon, kundi aalagaan natin. No? O ibig sabihin, mga kapatid, tulad nitong pagpapatubo ng halaman. Kaya sabi nga nila, ano ba ang food? Is it blessing or grace? Kasi sa prayer natin, di ba? Thank you for the grace. It is both blessing and grace. Bakit? Kasi hindi mo naman kaya mag-produce sa sarili mo ng kanin o ng bigas. Hindi mo. Ang Panginoon ang nagpapalago niyan. It is because of the rain, the sun, and then nagpapalago. Hindi mo kaya mag-produce ng bigas. Kaya grace ng Panginoon yan. Ngayon, dahil niluto mo, na-bless ka. Di ba? Both blessing and grace. Na-bless ka kasi niluto mo. Kinultivate mo. Inalagaan mo. Kinultivate mo yung lupa.
pinalago mo yung mga halaman. Kaya yun ang ibig sabihin na, sabi nga dito sa verse, bring it forth herbs, meet for them by whom it is dressed. So yes, may mga tanim, may mga plants na tumutubo, kahit hindi mo aalagaan, pero pagdating sa mga palay, kailangan bubungkalin mo, aalagaan mo ito. Kaya meron talagang farmer. At yan ay nakakatulong sa kanila. That means, meet for them. That means, beneficial for them. Beneficial for them. Now, that means, mga kapatid, na tulad yung pag-aalaga ng may mga tanim na kinakailangan bigyan mo ng direksyon kung saan siya pupunta, di ba? Mga grapes. May nilalagay pa yan ng mga kahoy-kahoy para alalay, para kung saan dapat ang direction. So, ganun din. We need to care, to give direction, to grow, and to be blessed. Now, that is when you cultivate it. Now, let's see in Proverbs chapter 14, verse 23. Proverbs chapter 14, verse 23. Sabi nga dito, 14, verse 23. In all labor, there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Anong ibig sabihin nitong penury? Kahirapan. Pero kung paghihirapan mo, magpapagod ka, magle-labor ka, mag-work ka, there is profit. O ibig sabihin, kahit Kristiyano ka, kung wala ka namang gagawin, hindi ibig sabihin na you'll be benefited sa blessings ng Panginoon. Kaya meron mga unbelievers kasi inilagay ng Panginoon yung law, no? Yung natural law. Kung magtanim ka, meron kang aanihin. Saan natin makikita yan? Sa Galatians chapter 6, verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Now, tandaan natin mga kapatid, meron po itong dalawang application. No? Dalawa po ang application nito. Una sa lahat, itong tinatawag na natural law. No? Itong natural law, kung tanim ka, syempre, meron kang aanihin kasi nagtanim ka. Kung hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. No? Kung nagtatrabaho ka, meron kang sweldo. Pwede naman, kahit basta mag-business ka, basta mag-work ka, meron kang aanihin. No? Yun ang point sa physical. Sa spiritual naman, ganun din sa spiritual. Kung nagiging fleshly ka, yun din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka, una sa lahat, tinanggap mo si Jesus. At bilang Kristiyano ay naglilingkod ka sa Kanya. Hindi lang naglilingkod, kundi nagiging faithful ka pa sa iyong paglilingkod. At sa iyong paglilingkod, nagiging faithful ka, hindi lamang yan, kundi nag-aakay ka pa ng mga kaluluwa. Meron kang aanihin. Kasi kung anong itinanim mo, yun ang iyong aanihin. At sabi nga dito sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung hindi ka nagsusulwining, wala kang madidisciple. Wala kang mapapalo up. So makita natin sa merong dalawang application. Una, yung illustration dito, yung sa natural law, and then sa spiritual. Na ito'y ina-apply sa spiritual. Na importante yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tulad lang din sa ating natural law. Kung sa natural law, importante rin alagaan natin yung halaman. Palaguin, magtatanim din tayo. No? So, kaya sabi nga dito sa Proverbs chapter 14 verse 23, in all labor, there is profit. Pero kung hanggang salita ka lang, may kasabihan nga, plan your work and work out your plan.
Kung hanggang plano ka lang sa isip, hanggang daydreaming lamang, ay wala talagang mangyayari. Kinakailangan i-execute mo talaga. Ano? So, importante, kung ano ang blessings, ano natatanggap mo sa Panginoon, ano ang talento na natanggap mo sa Panginoon, importanteng i-cultivate mo. Tingnan natin sa Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13, verse 23. Sabi nga dito, much food is in the tillage of the poor, but that is destroyed for want of judgment. Ang ibig sabihin nito, minsan, ang dahilan ng kahirapan, kakulangan ng wisdom. Ay sabi nga dito, much food is in the tillage of the poor. So, ibig sabihin, minsan, nandyan ka, nakatira, pero marami palang mga opportunities, no? Marami palang pwedeng mapagkitaan o maging pagkain. No? Much food is in the tillage of the poor. Ang ibig sabihin ng tillage, halimbawa, merong bukirin. Pwedeng bungkalin yung bukirin na yan. No? Tillage of the poor. Ibig sabihin ng tillage, merong lugar, kalupaan, lupa na pwedeng bungkalin. No? I-cultivate. Ngunit, dahil sa kakulangan ng judgment, nasisira lamang yan. Nasasayang lamang. Nasasayang yung mga gulay. Diba? Minsan, may mga tao, lalo na yung mga mayayaman, masyado silang conservative pagdating sa conserve water, conserve light, at may mga opportunity, igagamitin nila. Pero minsan, may mga tao naman din na they are wasting a lot of energy, wasting opportunity, kahit yung mga bagay na pagkakataon, sinasayang lang din. No? Kaya nandun ang paghihirap, no? Because of lack of judgment. So the point is that if you only think of God's blessing, that God is blessing us every day, so there are so many opportunities. Isipin mo yung mga opportunities na how are you going to utilize the blessings of the Lord? Paano mo magamit yon? Ano? Tingnan natin itong Proverbs chapter 12, verse 14. Proverbs chapter 12, verse 14. Sabi nga dito, a man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hand shall be rendered unto him. Ibig sabihin ng recompense, ganti sa trabaho ng isang tao. Pag magsikap ka talaga, meron talagang resulta. Kaysa hanggang salita ka lang, ano? Hanggang salita ka lang. There is that satisfaction with good. Sabi nga dito, a man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth. Kahit itong bibig natin, blessing ba ng Panginoon na meron tayong bibig? Pwede bang gamitin ang bibig din na maging productive ka? Tingnan mo yung mga salesman, di ba? Bibig lang yan, di ba? Gamit man nila yung bibig nila. Ganun din, magamit natin sa soul winning. So, kaya sabi nga dito, a man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, bunga ng kanyang bibig. At sabi nga dito sa verse 14 din, and the recompense of a man's hands shall be rendered unto him. Hindi lamang salita, kundi gawa din ng kamay. Ano? So, in the same way, we are to cultivate, we are to use whatever God has given us. Just like si Moses, use what is in your hand. Tingnan natin itong Proverbs chapter 11, verse 18. Proverbs chapter 11, verse 18. Sabi nga dito, verse 18, the wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Kung gagawa ka ng masama, aanihin mo rin ang kasamaan. But gagawa ka ng mabuti, there is a sure reward. How much more sa pag-aakay ng mga kaluluwa, yung naglilingkod ka sa Panginoon at nag-aakay ka ng mga kaluluwa, there is a sure reward. Kaya nga sinasabi nga dito sa verse, no? The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Lalo na pag yung bibig mo ginagamit mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon.
Importante, we are to till our land. Proverbs chapter 12, verse 11, sabi nga dito, He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. Now we should know whom we should follow. O sabi nga dito, he that followeth vain persons is void of understanding. Pero sabi sa verse 11, he that tilleth his land shall be satisfied with bread. Balikan natin yung punto natin doon sa Hebrews chapter 6. Umuulan. Enough lang ba na umuulan? Tapos meron kang mga halaman, meron kang tinatanim. Pabayaan mo na lang ba yung mga tanim mo? Hindi. Kailangang i-cultivate mo. Kailangan na pagsisikapan mo. Yan pong ibig sabihin ng verse sa Hebrews chapter 6. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, it is a blessing of God na merong ulan, and bringeth forth herbs. May mga tumutubo na mga halaman. Meat for them, by whom it is dressed, para naman sa mga pangailangan natin. Meat for them, by whom it is dressed. Ibig sabihin, yung mga nag-aalaga noon, nag-cultivate, that will provide for their needs. That will help you if you consider every blessings of the Lord and if you are going to use them. We are to cultivate, we are to till our land, we are to use every blessings of the Lord.